Kung matagal ka nang sumusubaybay sa PBA, lalo na kung isa kang solidong Barangay Ginebra fan, imposibleng hindi mo kilala ang pangalang JJ Helterbrand. Isang point guard na naging bahagi ng PBA sa loob ng 17 taon. Isang manlalarong kilala sa bilis, scoring, leadership, at syempre, sa iconic tandem nila ni Mark Kagioa. Pero pagkatapos ng napakaraming taon sa PBA, bigla siyang nawala sa spotlight. Wala na siya sa regular PBA games. Wala na ang dating eksena na nakikita natin siya kasama ang Barangay Ginebra. At marami ang maaring nagtanong, ano na nga ba ang nangyari kay JJ Helterbrand? Ang nakakagulat, hindi pala natapos ang kanyang buhay sa basketball kasabay ng kanyang retirement. Sa halip, may mga negosyo siyang pinasok, may sariling projects, at may panibagong buhay na malayo sa dating spotlight ng PBA. At isa sa mga negosyong ginawa niya noon ay may kakaibang connection sa kanyang faith. Kaya ngayon, balikan natin ang journey ni JJ Helterbrand. Mula sa pagiging isang PBA superstar hanggang sa kanyang buhay bilang entrepreneur at former player na patuloy pa ring konektado sa basketball. Magsimula tayo sa kanyang pinagmulan. Ang birth name ni JJ Helterbrand ay Lamberto Romero Vicente Jr. Ipinanganak siya noong Oktubre 14, 1976 sa Quezon City, Philippines. Pero noong bata pa siya, lumipat ang kanyang pamilya sa United States. Doon siya lumaki at doon din niya mas nahubog ang kanyang basketball skills. Kalaunan, naglaro siya sa Kentucky State University, kung saan mas lalo niyang na-develop ang kanyang speed, ball handling at skills bilang guard. At hindi nagtagal, bumalik siya sa Pilipinas para subukan ang professional basketball. Noong 2000, nakapasok si JJ Helterbrand sa professional basketball sa Pilipinas. Bago tuluyang maging PBA star, naglaro muna siya para sa Batangas Blades sa Metropolitan Basketball Association. Pagkatapos nito, nakuha siya ng Barangay Ginebra. At dito nagsimula ang isang napakahabang chapter ng kanyang basketball career. Sa loob ng 17 seasons, nanatili siyang bahagi ng Ginebra franchise. Hindi lamang siya naging regular player. Unti-unti, naging isa siya sa mga mukha ng Barangay Ginebra. Pero syempre, hindi magiging kumpleto ang kwento ni JJ kung hindi natin pag-uusapan si Mark Kagioa. Nang magsama ang dalawang guards na ito sa Ginebra, nabuo ang isa sa pinaka-iconic na backcourt tandems sa kasaysayan ng Philippine basketball. Tinawag silang The Fast and the Furious. Si JJ ang The Fast dahil sa kanyang bilis, quick transition at kakayahang kontrolin ang tempo ng laro. Samantala, si Mark Kagioa ang The Furious dahil sa kanyang aggressive scoring at explosive offensive game. At kapag sabay na umiinit ang dalawa, alam ng mga kalaban na problema na. Para sa mga batang Ginebra fans noong 2000s, hindi lang sila basketball players. Sila ang mukha ng Never Say Die era ng Ginebra. At hindi lamang popularity ang nakuha ni JJ. May trophies din. Sa kanyang PBA career, nakakuha siya ng 6 na PBA championships. Kabilang dito ang championships noong 2000 for Fiesta Conference, 2000 for 2005 Philippine Cup, 2006 to 2007 Philippine Cup, 2008 Fiesta Conference, 2016 Governor's Cup, at 2017 Governor's Cup. At syempre, may individual awards din. Noong 2009, naging PBA Most Valuable Player siya. Naging Finals MVP din siya noong 2006 to 2007 Philippine Cup. At 2 beses siyang naging Best Player of the Conference. Kaya masasabi nating, hindi lang basta sikat si JJ Helterbrand, isa talaga siyang elite player ng kanyang panahon. Pero lahat ng career may katapusan. At dumating ang panahon na kailangan ng magdesisyon ni JJ. Noong Oktubre 13, 2017, opisyal niyang inanunsyo ang kanyang retirement mula sa PBA. 17 taon, isang franchise, 6 na championships, at napakaraming memories. Ang timing ng kanyang retirement ay naging symbolic din. Ilang araw lamang bago ang kanyang announcement, nanalo ang Barangay Ginebra San Miguel sa Game 7 ng 2017 Governor's Cup Finals laban sa Meralco Bolts.
Kaya natapos ang kanyang PBA career bilang isang champion. At para sa kanya, perfect timing iyon. Hindi siya umalis bilang isang player na naghahanap pa ng championship. Umalis siya bilang isang champion. Dito na pumapasok ang tanong ng marami. Bakit parang bigla na lang nawala si JJ Helterbrand? Ang sagot? Hindi naman talaga siya biglang nawala. Nagbago lamang ang kanyang priority. Pagkatapos ng PBA, mas nagkaroon siya ng oras para sa ibang bagay. Kabilang na ang negosyo. At matagal na rin pala niyang iniisip ang entrepreneurship kahit active pa siya bilang basketball player. Isa sa mga pinaka-interesting niyang business ventures ay ang tinawag niyang The Good News. Ang The Good News, o TGN, ay isang clothing and merchandise business na may malaking connection sa kanyang Christian faith. Nagbebenta ito ng customized shirts at iba pang merchandise na may Bible verses, Christian messages, at positive messages. Mayroon ding printing services at iba't ibang items tulad ng shirts, mugs, ballers, at giveaways. At hindi lamang ito ordinaryong negosyo para kay JJ. May personal na dahilan kung bakit niya ito sinimulan. Gusto niyang gamitin ang kanyang influence bilang isang basketball player para magbahagi ng positive messages at ng kanyang faith. Sa isang profile tungkol sa negosyo niya, ipinaliwanag na ang layunin niya ay gamitin ang business bilang paraan para maimpluwensyahan ang mga tao at maibahagi ang kanyang pananampalataya. Kaya sa halip na jersey lamang ang makikita mo kay JJ, may mga pagkakataong ang sarili niyang clothing line ang suot niya. At dahil sikat siya sa PBA, natural na naging malaking advantage ang kanyang pangalan at fanbase. At ito ang maaaring pinakamahalagang lesson mula sa journey ni JJ. Bilang professional athlete, maikli lamang ang playing career. Kahit gaano ka kagaling, darating ang panahon na hindi na kayang gawin ng katawan ang mga bagay na ginagawa mo noong prime mo. Kaya habang naglalaro pa siya, sinimulan na niyang maghanap ng ibang opportunities. Business, investments, brand building, at personal projects. Hindi niya hinintay na matapos ang career bago siya magsimulang mag-isip kung ano ang gagawin niya pagkatapos. At marahil, isa ito sa dahilan kung bakit naging mas smooth ang transition niya mula sa PBA patungo sa bagong chapter ng kanyang buhay. At may isang bagay na maaaring ikagulat ng ilan. Kahit retired na siya sa PBA, hindi ibig sabihin na tuluyan na siyang tumigil sa basketball. Naglaro pa rin siya sa mga liga at exhibition games sa mga sumunod na taon. Nagkaroon din siya ng stint sa MPBL at Pilipinas Super League. Ibig sabihin, maaring natapos na ang PBA chapter niya, pero hindi pa tapos ang love niya sa basketball. At para sa isang player na halos 2 dekada ginugol ang buhay sa sport, natural lang na mahirap itong tuluyang bitawan. At kung gusto mong makita kung gaano pa rin siya ka-connected sa basketball community, tingnan mo ang PBA Moto Club. Nagsimula ito bilang grupo ng former at current PBA players na mahilig sa motorcycles. Pero habang lumalaki ang group, lumawak din ang kanilang content. May motorcycle rides, may exhibition basketball games, may food trips, may travel. At syempre, maraming kwentuhan at behind-the-scenes moments ng mga dating PBA stars. Kasama rito si JJ Helterbrand, kasama ang iba pang dating PBA players. At ang nakakatuwa, hindi lamang ito simpleng barkadahan. Lumaki ang PBA Moto Club bilang online phenomenon na umabot sa milyon-milyong views at malaking audience sa YouTube at Facebook. Kaya kahit wala na siya sa PBA court, nakikita pa rin siya ng fans. Mas relaxed, mas natural, at mas malayo sa pressure ng professional basketball. Kung ikukumpara sa dating buhay niya, malaki talaga ang pagbabago. Noong PBA days, training, games, travel, media interviews, pressure, championship expectations. At bawat galaw niya, maraming mata ang nakatingin. Ngayon, may business, may personal projects, may content, may motorcycle rides, at may basketball pa rin. Pero sa ibang level. Hindi na kailangan ni JJ na patunayan ang kanyang sarili sa bawat PBA game. Nagawa na niya iyon. 6 na championships, MVP award, finals MVP 17 years with one franchise, at isang lugar sa kasaysayan ng Barangay Ginebra.
Kaya kung tatanungin mo, bakit biglang nawala si JJ Helterbrand sa PBA? Ang mas tamang sagot ay, nag-retire siya dahil dumating na ang tamang panahon. Pero hindi siya nawala sa mundo ng basketball. Sa halip, nagbukas siya ng bagong chapter. Mula sa basketball court, pumasok siya sa entrepreneurship. Mula sa pagiging player, naging businessman at content creator. At mula sa pagiging isang PBA star, naging bahagi siya ng community na patuloy na nag-uugnay sa mga dating manlalaro at fans. At ang pinaka-interesting, matagal na niyang ginagawa ang transition na ito. Habang naglalaro pa siya, may negosyo na siya. May The Good News, may partnership sa Rejuva, at may iba't ibang projects. Ibig sabihin, hindi aksidente ang buhay niya pagkatapos ng basketball. Pinaghandaan niya ito. Kaya sa susunod na makita mo si JJ Helterbrand na hindi na naka-Ginebra jersey, huwag mong isipin na nawala na siya. Dahil ang totoo, nagbago lamang ang role niya. Dati, siya ang point guard na kailangang gumawa ng play. Siya ang kailangang mag-score. Siya ang kailangang manguna. Siya ang kailangang manalo. Ngayon, ibang laban naman ang kanyang hinaharap. Business, family, personal projects, content creation. At syempre, ang patuloy na pagmamahal sa basketball. Mula sa pagiging The Fast ng legendary The Fast and the Furious tandem hanggang sa pagiging entrepreneur at bahagi ng PBA Moto Club. Ipinakita ni JJ Helterbrand na hindi nagtatapos ang buhay kapag isinabit mo na ang basketball jersey. Minsan, iyon pa lamang ang simula ng mas malaking chapter. At marahil, ito ang pinakamahalagang lesson mula sa kanyang journey. Hindi kailangang matapos ang pangarap kapag natapos ang career. Kailangan mo lamang humanap ng bagong court kung saan ka lalaban. At para kay JJ Helterbrand, ang bagong court niya ngayon ay hindi na lamang basketball. Ito ay negosyo, pamilya, faith, at mga bagong oportunidad. Pero isang bagay ang hindi magbabago. Para sa maraming Ginebra fans, mananatili siyang JJ The Fast Helterbrand. Isang PBA legend, isang champion, at isa sa mga manlalarong hindi kailanman makakalimutan ng Barangay Ginebra faithful. Alam mo ba na matagal nang may negosyo si JJ Helterbrand kahit active pa siya bilang PBA player? At para sa iyo, ano ang pinaka-naaalala mo sa kanyang career? Ang kanyang MVP season? Ang tandem nila ni Mark Cagioa? O ang mga championship ng Barangay Ginebra? I-comment mo sa baba ang iyong sagot. At kung gusto mo pa ng mga kwento tungkol sa mga dating PBA stars, kung nasaan na sila, ano na ang ginagawa nila, at paano nagbago ang buhay nila pagkatapos ng basketball, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-click ang notification bell. Dahil dito, babalikan natin ang mga pangalan na minsang nagpasaya sa buong Pilipinas. At aalamin natin kung nasaan na sila ngayon. JJ Helterbrand, The Fast then, businessman and legend now.